Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa nangyayaring ito, ano po ang inyong damdamin doon sa image ngayon na nililikha nitong change of leadership? Itong pagkalok kay Senator Bato? Sa ngayon, I'm sure you're very much aware of the public sentiment and perception. Kasi hindi natin maiiwasan na kami, naiisip din namin yun, ako mismo at yung mga kababayan natin, naiisip na kailangan kanlungin sapagkat pag umalis, silang sila. Ayun lang. Ang ibig sabihin nun ay napakadaling magpalit na uli ng leadership. Sa ngayon lang, totoo niya, napakadali. Ika nga kami naman kasi, ang importante sa amin, makapagtrabaho. Baka mamaya, pag nagkagulong ganyan, itong impeachment, maabala na naman. Yun ang ayaw namin eh. We will object to anything that will delay the impeachment eh. Trabaho namin yun eh. Oras na sinabit sa amin ng House yun, nasa Constitution yun. Hindi ka kumilos, unconstitutional na yan. Ito lang sa amin eh, kung tutusin eh. Kaya ako nung nakipag-usap sa akin, NBI, mayroong warrant of arrest daw si Bato. Sabi ko din mag-coordinate kayo sa USAA, alam nila yung rules dito sa Senado eh. Sabi ko, kasi ayoko ma-charge ako ng obstruction of justice. Di ba? Yun ang katapat nun. Hindi ko naman alam na, that day, hindi ko naman alam na biglang sisipot pala si Senator De La Rosa after 7 years of absence, 7 months of absence. Sino naman mag-aakala nun? Wala naman sila sinasabi sa amin na meron pala silang ganong strategy. Kailan kayo inabisuhan, Tito Sen, na meron na talagang live ICC warrant si Senator Bato? Kailan nyo nalaman? Nung mga bandang 2:00 ng hapon. Kailan? Yung araw na yun. Monday, yeah. Hindi. Monday, nung tanghali, nakausap ko yung NBI representative. Sinabi lang nila may warrant of arrest si Bato. I thought it was merely informational. Being the Senate President, sinasabi sa akin na isa sa mga senador namin, mayroong warrant of arrest ng ICC. Ngayon, yung nga palang warrant of arrest na yun, content, mabuti nabanggit natin. Sapagkat may misconception doon si Secretary Rebulla nga na misconceive nung na misinterpret niya eh. Kasi ang unang sinabi ng ICC, we have no public warrant. Ang ibang intindi ng Pilipino at saka ng ibang bansa sa mga wording ng ICC. Kasi yung ang ibig nila sabihin ng there is no public warrant, ang intindi kagad ng mga iba, wala palang warrant eh. Hindi, may private warrant. Iba yung tawag pala nila doon. Ibig sabihin nila, yung no public warrant, hindi nila pinapaalam sa publiko. Okay, opo. Yun. Pero meron, nung November pa. Ganun pala yun. Kaya dami na misinterpret nung una eh. Kaya ako naman, nung sinabi sa akin may ganun, naintindihan ko. Nung sinabi sa akin na nung bandang tanghali na meron daw. So, ano ba sa akin yun? Di ba, wala namang si Bato doon. Kaya lang, yung bigla magkakaroon pala ng ganong strategy. Opo. So, Tito Sen, kasi hindi nasabi ng NBI, hindi naman kami pupunta dyan ng walang koordinasyon, di ba? Per respeto ika niya sa institusyon, no? Yung sabi sa amin ni Ginoong Matibag. So, Senator, noong mga pasado 2:00, an hour before the session, inabisuhan kayo and you said mag-coordinate nga dito sa USAA. Sa USAA. Sabi ko. Opo. At that time, wala kayong kamuang-muang, hindi nyo alam na naandun na pala si Senator Bato. At merong na mangyayari. Although may marang ugong-ugong na, wala kayong kaalam-alam that they have the numbers. No. We did because yung mga kasama ko, sila Mig Zubiri, sila Sherwin Gatchalian, at saka yung mga ibang kagrupo namin, kausap naman yung ibang mga member ng Senado, wala sila sinasabi. Kinakaila nila eh. Kaya wala naman kaming iniintinding ganun. Kampante kami na wala namang gulo mangyayari nung araw na yun. Pero nangyari nga, ha? Opo. Nangyari nga. Opo, nangyari nga. And then, Senator Loren Legarda, Sir, Tito Sen, panahon pa ng FPJ campaign, siya ang kandidato as Vice President. Kayo na po ang campaign manager yan. So, ang lalim ang pinagsamahan ninyo. Ang sinasabi ni Senator... napakalalim. I know, right? Ang sinasabi po ni Senator Ping, ni 1 second before the 3 p.m. session, hindi man lang ho napaaram sa inyo. Ano pong damdamin niyo doon? Wait, nagulat ako.
I was talagang, I cannot say pleasantly surprised. I was almost shocked. Parang gano'n eh. Parang ang mahirap paniwalaan. Kumbaga sa nanonood ka ng kung ano man drama, biglang na iba yung istorya. O iba pala yung culprit. Parang gusto mong sampalin yung sarili mo at sabihin, uy, gumising ka, mali pala. Masakit. Di rin sa akin. Baga sa hindi naman ganun ang feeling ko. Akin lang is parang, at least, alam ko na kulay mo. After all these years. Parang ganun lang. Hindi naman sabihin masama ang loob. Parang, ganun. You know. Kasi pwedeng babalik ka rin. Pwede rin. Pero may mga kasama kasi kaming pag nag-uusap kami, hindi ko na sasabihin kung sino. Ayaw nila ng ganun eh. Nung binabanggit yan, napapagbanggit na nung isang araw yan eh. At hapon na tayo. Merong isa, dalawa sa mga sinasabi sa amin, mga si ganyan, si ganun. Bumaliktad yan. Madulas yan. Huwag na. Mga ganun. Kasi yung mga kasama namin, lalo na yung mga tulpo, matitibay yung dibdib eh. Hindi kayang pressurein eh. Ayan, yung 11 sa amin doon na member ng minority ngayon. Puro puro matibay yan. At talagang sumusunod sa konstitusyon yan. Pati yung dalawang independent ngayon. Nag-independent lang yun sapagkat kasama namin yun. Nakalista ng kasama namin yun. Nag-abstain lang. Tinawag lang ng independent na secretariat dahil nag-abstain. Pero may dahilan yung pag-abstain nila eh. Si JB, kaya nag-abstain kasi kinukuha siyang majority leader eh. Hindi siya pumayag, tumanggi siya, nahihiya naman siya na parang diba? So, nag-abstain na lang siya. Si Mix naman, alam naman natin yun. Si Mix is from Mindanao. So, he would not want to be painted differently. Well, anyway, kanina po sa aming panayam kay Senator Bato, I asked him about yung kanyang binanggit na dahilan kung ba't siya biglang sumipot, no? Ano daw? Yung number 2 reason is desire to change the leadership in the Senate. And when I asked him, yung desire na yan, bakit? Ano bang problema? Binanggit niya specifically yung Blue Ribbon Committee na mukha daw pong merong pagtatakip. Mga ganun po, no? Na hindi daw po talaga para sa katotohanan. Na mukha daw pong, etc. So, kayo po, ano po ang inyong take ho doon sa kanyang sinasabi na talagang doon kami sa Blue Ribbon Committee chairmanship? Gusto namin makuha yun eh. Yan po sabi niya. Baliktad ang narinig ko sa ibang kasama namin Hindi sa pagtatakip. Baliktad na masyadong binubulatlat na nadadama yung mga kasama namin. Baliktad. Hindi tama yun. Hindi ako pwedeng sumang-ayon doon na pagtatakip sila. Sino pagtatakpan? Kung ano yung lumabas doon sa mga narrative at saka yun ang tumatakbo. Ito, partial committee report ng ito. Hindi pa ito yung full. Partial lang para may progress report ng Senado. Ayaw pumirma ng iba. Sino may pinagtatakpan? Imposibleng si Senator Lacson o yung Blue Ribbon Committee. Baliktad yung sinasabi niya yun. Naku, dahilan lang yun. Ang dahilan is, siguro, ang dahilan, kung gano'n sinasabi nila, ang dahilan, therefore, may tatamaan doon sa mga kasama namin. Kaya kailangan, wag si Senator Lacson ang chairman. And the only way to remove Senator Lacson as chairman is to remove me as Senate President. Yan ang yan. Kung ganyan ang dahilan nila, kung yan ang dahilan nila, yun ang counter na sinasabi ko, which is more truthful, more accurate na sa sinasabi na may pinagtatakpan. Sino pinagtatakpan? Si Martin. May sabit na nga yun eh. Sino pinagtatakpan? Sino ba? Baka inisip nila kasi mga tagalabas ang tawag eh. Di ba? In-explain ka na ni Senator Lacson noon pa eh. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.